Amen. Praise God. Bigyan natin ng malakas na palakpakan. Okay. Next po tayong book. Yan. Talagang nag-best po sa mga music, no? Talagang ang music talagang nakakapag travel ng soul, no? Going to heaven. Amen. Yan. Alam nyo, ang topic natin is all about James chapter 4. At habang nakikita ko ang James chapter 4, nakikita ko yung turo ni Jesus Christ, na talagang si James talagang nakikinig kay Jesus Christ. Nung pagkatapos na matest si Jesus Christ for 40 days, pumunta sa Galilea, tapos kumuha siya, pinili niya yung 4 na disciples. Alam mo ano yung mga disciple na yan? Sila ay mga seaman. Sino kaya yung mga seaman na yan? Sina Peter. Sino pa? 4 sila na fishermen. Mga fishermen. So, ang mga fishermen, consider din sila ng mga seaman, di ba? Ibang klaseng vessel nga lang, fishing vessel. Sa atin naman, merchant vessel naman. Yeah. So, sabi mo sa kapila, pinili ka ng Panginoon. Ikaw ay special. Ikaw ay siman. So, kaya naman na talaga dito sa barko, parang sumakay si Jesus Christ dito sa barko, amen? Alam niyo, ang tinuturo ni Jesus Christ noon, tinuro niya muna ang about sa mabuting balita, about the kingdom of heaven. And then, nagpakita siya ng mga miracles. Yan, nakahuli si Peter na napakaraming isda na hindi na madala ng kanilang lambat. Tapos yung mga ibang fishermen, pumunta pa sa kanila para tulungan lang sila na kunin yung mga nahuli nila. Kasi napakarami, siksik, liglig, at umaapaw yung mga huli nila. Yan. Tapos, doon sa Galilea, nagturo siya, nagpagaling siya ng napakaraming sakit. Lahat ng klase ng karamdaman, iba't ibang klase ng karamdaman, pinagaling ni Jesus Christ. Tapos, kumalat yung balita ngayon sa buong Syria. Yan. Yan. Tapos, kung saan siya pumunta, sumasama rin yung mga tao. At alam niyo, ginawa ni Jesus Christ, pumunta siya sa isang bundok, umakyat sa doon para makita siya ng lahat, tapos umupo siya. Nung umupo siya, nagturo siya tungkol sa karya sa langit. At nung nagturo siya, yung inupuan niya na yun, yung place na yun, tinawag na Mount of Sermon. Makikita niyo yan sa Matthew chapter 5 to chapter 7. Yan. Kaya tinawag na Mount of Sermon. You know? So, dito sa James, Book of James, nagniningning palagi yung tungkol sa Mount of Sermon. Yan. Kaya, yung James chapter 4 na makikita natin kung ano yung mga tinuro ni Jesus Christ na muling isinare ulit ni James Santiago. Amen? Handa na ba kayo? Amen. Yeah. Okay. Pwede mo ilipat din. Para makita yung TV. Kasa lang, kasa. Ano sabi ni Jesus Christ? Kayo ang ilaw ng, basahin natin lahat. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatuloy sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So tayo pala ay mga ilaw. Nung Wednesday, diniscuss namin, no? Yung isang oiler nakulong sa isang locker. No? Akala, tapos nasaraduhan siya, nalakan na siya.
Hindi niya alam na may isa pa palang pintuan na nakabukas doon sa loob ng lager. No? Hindi niya alam. So, akala niya nakakulong siya, pero hindi pala. No? Yan. Dito naman sinasabi naman na tayo ay isang ilaw. Ang ibig sabihin ng ilaw, yan. Pinili ka pala ng Panginoon, no? Doon sa nung Wednesday, sinasabi doon na, kaya ka pala, ang ibig sabihin pala ng pinili ka upang sa ganun, gagamitin ka ng Panginoon para ipakita kung sino ang Panginoon. Amen? Yan. Kaya pakitapin nyo na sa kanang katabi mo. Pinili ka ng Panginoon upang ang mag-shine ng Panginoon sa buhay mo at ma-shine ang iba. Maningningan ang iba. Amen? Pag tinitignan mo ba yung katabi mo, nagniningding ba ang Panginoon sa kanya? Nag-shine ba? Amen? Alam nyo, ang Book of James, isang challenge. Ayan. Isang challenge para sa atin yan. No? Yan. Punta tayo sa James. Sa kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Yan. Ano sabi niya? Saan nanggagaling ang inyong mga alitan? Hindi ba nagmumula yan sa masamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong hinihintay, ngunit hindi ninyo makakapagdan. Kaya papatay kayo ng kailangan. Mapasasayin lang ninyo. May mga bagay na gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maaaring. Kaya kayo nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakakita ang inyong mga minibigay dahil hindi kayo humingi sa Diyos. No? Grabe. Yun pala ang dahilan ng pag-aaway-away. No? Yung masama na desire. Tapos sabi niya, kaya ninyo hindi nakakamit yung inyong mga minimithi kasi hindi nyo naman hinihingi sa Panginoon. Yeah. Claim it to the Lord in the name of Jesus Christ. Amen? Yeah. Sabi ni Jesus Christ, anything you ask in my name, it shall be given unto you. Amen? Yeah. Kaya lang, kahit pala hiningi mo, kung hindi naman maganda yung purpose mo, sabi niya, hindi naman maganda yung layunin mo, hindi mo rin yan makakamtan. Amen? Alam niyo ang Book of James, gusto niya, purify yung heart natin. Ano yung kanta kanina? Ano yung title ng kanta? Refiners Fire. Yung nare-refine tayo. Amen? Ang ganda ng turo ni Jesus Christ on the Mount of Sermon. Una, ni-refine niya muna yung mga heart ng kanyang mga disciples. No? Para magamit ka ng Panginoon, kailangan magpa-refine ka sa Panginoon. Amen? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Submit yourself to God. What's the source of quarrel? Sabi niya, no? Sa English version. You ask and you do not receive because you ask with wrong motives. No? So that you can spend in your own pleasure, sabi niya sa panghuli. Yeah. Mahilig tayo sa minsan yung kalayawan natin, namumuhay tayo sa sobrang layaw. Yeah. Ayaw pala ng Panginoon ng gano'n. No? Namumuhay sa sobrang layaw. Sobra na. Sobra ng pag-iinom. No? Sobra na lahat. So ayaw din niya ng gano'n. Hindi rin maganda kasi para tayong kumakapit na dito sa mundo. Nai-stick na tayo masyado sa mundo. Sabi niya kanina, kaaway ng Diyos ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Alalahanin niyo, hindi na tayo taga-lupa, tayo na taga-langit. Amen? Tayo ay dayuhan lamang dito. Yan. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan lamang. Yan. Sabi niya, mga taksil. Basahin natin, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipag-ibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino ng nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalain walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritu ibinigay sa atin ang Diyos, na siya may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit hindi niya malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kahit sinasabi ng kasulatan,
Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Yun. So sinasabi niya, kaaway ng Diyos ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Yung alam niyo nakakapag-down din pala ito. Itong mga earthly things. Akala ko noon ang nakakapag-down lang yung disappointment, discouragement, doubt, yung mga pagdududa, nakakapag-down sa atin. Pero, merong mga nakakapag-down din. Alam niyo yung yung tatlong letter P, possession, position, power, at saka prestige. Yan. Yung power natin, kung meron ka ng power, maaaring yan ang makapag-down sa'yo pag hindi mo maalagaan yung heart mo. Pag marami ka ng possession, marami ka ng ari-arian, yan din ang pwedeng makapag-down sa'yo. Pag prestige ka na, pag sinabi mo prestige, basta Honda, prestige. Basta Honda, sikat. Pag sikat ka na, yan, nakakalimot ka na rin sa Panginoon. Yan ang mga pwedeng makapag-down sa atin. Na kapag yung pressure natin, itong mga letter P na ito, power, possession, position, at saka prestige, yan, mawawala si God sa buhay natin. Amen. Kaya kaaway ng Diyos ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Yan. Tapos sabi niya, walang aliping makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. No? Sapagkat kinapuputan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Amen? Kailangan iisa. You cannot serve two masters at the same time. Yeah. Amen? Yeah. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Alam niyo, di ba si Jesus Christ dinala sa mataas? Pinakita ang lahat ng buong kaharian. No? Sabi ng demonyo, lahat ibibigay ko sa ito. Sambahin mo lang ako. So, itong mundo, teritoryo ni Satanas, gusto niya, ginagamit niya lahat ng mga ito upang sa ganun, mawala yung attention natin sa Panginoon. Kaya, sabi niya, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Kung sa tingin nyo natutokso kayo, naaakit na kayo sa mundo na ito, i-resist mo lang yun. At pag ni-resist mo, anong gagawin ng demonyo? He will flee from you. Lalayas yan. No? Magsasawa din yan. Magsasawa yan. Pag may mga, halimbawa, may mga masasama, ayawan mo lang. Hindi ka naman nila papagpersa kung ayaw mo eh. Di ba? I-resist mo lang. Sabi niya, resist the devil. Amen? Amen. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumanis. Palitan ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Amen? Alam nyo, maganda talaga yung kanta na Refiner's Heart. Pati yung kanta natin yun na Pure Heart. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Tapos, nagtataka ako dito, sabi niya, maghinagpis kayo, umiiyak at tumatangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at kalungkutan ang inyong kagalakan. Bakit ayaw ba ng Panginoon na tayo ay tumatawa? Ayaw ba tayo ay masaya? Pero alam nyo, doon sa church, nung ikinasal ako, doon pumunta ako doon sa bahay ni Misis, doon sa lugar nila. Nakita ko kung paano sila magpasalamat sa Panginoon. Nakita ko kung paano sila umiyak sa Panginoon. Pag nagpapasalamat sila sa Panginoon, umiiyak sila. Yeah. Doon ko nakita yung prayers nila. Pag nag-prayer sila, lumulupa sila. Nakasanayan nila na ganun na klase ng heart. Yan ang ibig sabihin dito. Even though na may nare-receive tayo ng maraming blessing, iniiyak natin sa Panginoon ang pasasalamat. Amen? What a kind of heart yung ganun. Tears of joy. And tears of joy. Amen? Grabe yung
Grabe kung gaano sila ka-gracious. Amen? Come near to God and He will come near to you. Naalala niya yung the prodigal son? Nung lumayo yung anak, kinuha lahat ang kanyang kayamanan, pero nung gusto niya bumalik sa Panginoon, nung lumalapit na sa kanyang ama, nung nakita siya ng kanyang ama, kahit malayo pa siya, nakilala niya yung kanyang anak, tumakbo yung ama. Tumakbo yung ama. Mas marami pa yung step na nag-pinurward ng kanyang ama kaysa sa kanyang anak. Kaya sabi ng Panginoon, come near to God and He will come near to you. Kailangan mo lang na mag-step forward para sa Panginoon at lalapit ang Panginoon sa iyo. Amen? Yayakapin ka ng Panginoon. Para napakatahimik natin. Humble yourself before the Lord and He will lift up and He will lift up in honor. Amen. And He will lift you up in honor. Kaya sabi niya, yung mga nagpapakumbaba, itinataas na ang Panginoon. Ang gusto niya yung heart mo, humble heart lang. Amen? Amen. Kaya, patigin mo sana ang kanang kate mo. Ang gusto ng Panginoon, humble lang tayo. At tayong lahat ay iaangat niya. Tanggalin na natin ang magiging mayabang. Amen? Alam niyo, kahit ako noon, habang lumalaki ako kay Kristo, noon, nare-realize ko, mayabang ako noon. Noon sa totoo lang, mayabang ako noon. Hindi ko itinakaya. Mayabang ako noon. Pero, dahan-dahan, nababawasan yung aking paligid mayabang. Si Kristo nga, nasa Kanya na ang lahat. Diba? Siya ay Diyos, pero siya pa rin ay nagkatawang tao. Tapos tinanggap niya ang kamatayan para sa ating lahat. Nagpakumbaba siya para sa ating lahat. Tayo pa kaya? Sino lang tayo? Lahat ng blessing na natatanggap natin galing sa Kanya. Kaya mas maganda ang nagpapakumbaba. Hindi nagiging mayabang. Yung mga kaalaman natin, yan, ibinigay niya. Yung mga kakayahan natin, ibinigay niya. Yung mga experience niya natin, ibinigay niya. Amen? Kaya mas maganda, pag mayroong kakalaman, mayroong kakayanan, ipasa mo rin sa iba, ituro mo rin sa iba. Amen? At mas lalo ka pang pagpapalaan ng Panginoon. Praise God? Amen. Huwag humatol sa kapwa. Mga kapatid, basahin natin. Mga kapatid, huwag kayong magsira sa isa't isa. Ang namimintas umahatol ng kanyang kapatid ay namimintas at umahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod sa kautusan, kundi isang hukom ito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan, at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang pumatol sa iyong kapwa? Tayo mahilig tayong mag-judge, pero sinasabi dito, sino ka para mag-judge? Amen. Wala kang karapatan para mag-judge ng iyong kapwa. Amen. Pag nasa bahay ka, nakaupo ka sa porch ng bahay, pag may dumaan, siguro ang nakikita mo, madalas ang nakikita natin yung mali ng isang tao. Amen? Hindi natin nakikita yung maganda sa kanya. Kaya, si Jesus Christ, ang gusto niya, dahan-dahan, binabago natin yung karakter natin. Hindi naman, although hindi mo kayang baguhin ng isang beses lang, at least nakikita dahan-dahan from glory to glory, step by step, nagbabago tayo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sa bawat isa sa atin. Sabi nga niya nung nakaraan, ang dila mahirap na paamuhin. Pero kung nagsasubmit tayo sa Panginoon, sabi niya, come near to me and I come near to God and God will come near to you. Yan. Praise God. Tanging siya lamang ang may kapangyarihan na magligtas at magpahamak. Kaya sabi dito, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? Amen?
Yan. Sabi na naman sa Matthew chapter 5, no? So, ina-encourage ko sa inyo, basahin niyo ang Matthew chapter 5 to 7, yung Sermon of the Mount, no? Yan. Sabi niya, ngunit, basahin natin, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Matuwid man yan o hindi matuwid, parehas sila na mahal ng Panginoon. Parehas na pinapasikat ng araw. Hindi naman pinapasikat yung araw para lang sa isa, kundi para lahat sa atin. Kaya nga tayo ay mga taga-araw shipping. Amen? Kasi tayo, ibig sabihin, tayo ay pinili ng Panginoon para pasikatin. Pasikatin niya, minamahal niya. Amen? Sinisinagan ng araw. Kaya dapat, kung sinisinagan tayo ng araw, dapat nagsisinag din yung kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Yung grasya ng Panginoon sumisinag sa ating lahat. Imagine, araw-araw, nakikita yung kasama mo siya palagi. Ilang months tayo sa barko? 9 months. Kung maging 1 year, 1 year na kasama mo isang tao. Pero, kung yung isang tao na yan na palagi mong kasama, nagsashine yung grace ng Panginoon sa kanya, araw-araw natitikman mo rin ang grasya ng Panginoon. Amen? God is good? All the time. Amen. Huwag magmalaki. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kami titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Grabe, no? Sinabi na nila agad na kikita sila ng malaki. Pag nagtanim ka ng bawang, nagtanim ka ng kamatis, alam mo na kaagad, calculated mo na kung ilan ang kita mo. Amen? Pag sumakay ka ng barko, may tara na kaagad kung ilan ang maiuwi mo. Pero okay naman yun, kaya lang sinasabi ko, dapat may sinasabi by God's grace. Ano sabi niya? Hindi niya ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip sabihin ninyo, kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, tayong mga seaman, ipinakita sa atin ng Panginoon, pinapakita na sa atin ng Panginoon kung gaano kung ano yung mga kamanghang bagay dito sa mundo. Sa buhay natin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Diba? Tingnan niyo yung lumubog na barko na malapit sa Japan. Alam ba nila na bukas ay mawawala na sila? Alam ba nila na yung barko nila ay lulubog? Kaya dapat maging gracious tayo sa Panginoon. By God's grace, makarating tayo ng maayos sa China. By God's grace, maganda ang panahon bukas. By God's grace, palaging maganda ang takbo ng makina. Amen? By God's grace, palaging maganda ang samahan. By God's grace, matatapos natin ang kontrata natin. By God's grace, matatapos itong pandemic na ito. Amen? Always by God's grace. Amen? Huwag tayong magyayabang. Sabi niya, ang buhay natin ay parang usok lamang na mamaya nalilitaw tapos mawawala rin. Amen? Kaya huwag tayong masyadong yung kayabangan natin, huwag tayong masyadong mapagmataas, dapat mapagpakumbaba lang tayo. Amen? Yeah. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yan, ganun ang buhay natin. Parang hamog lang. Parang pag lang, mamaya-maya, mawawala na. Pero kapag nagpapakumbaba ka, talagang pag nagpapakumbaba ka, mas lalawang itataas na Panginoon. Meron ba dito masyadong mga maalalahanin sa buhay? Alam niyo, ang challenge ng Panginoon sa Matthew chapter 5, gusto ko lang i-share, sabi niya, ang pagiging mapag-alala,
walang maibibigay yan na kahit, walang maidadagdag yan na kahit isang oras sa buhay mo. Pag masyado kang maalalahanin sa mga kinabukasan, sa future, hindi yan makapagdagdag ng 1 hour sa buhay mo. Hindi yan makakapagdagdag ng 1 minute sa buhay mo. Yan. Yung mga ibon nga, nabubuhay sila. Diba? Wala na, hindi naman sila nagtatrabaho. Pero kahit binubuhay sila ng Panginoon. Amen? Amen. 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 Ngunit kayo'y magmalaki at ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Sabi mo sa kanang kadali, simula ngayon, di na ako magmamalaki. At magmamayabang. Dahil yan ay masama. Amen? Amen. Praise God. Anyone who knows the right thing to do but does not do it is sinning. Alam mo na nga na masama, ginagawa mo pa. Kaya sabi sa Bible, humingi ka ng karunungan sa Panginoon at yan ay ibibigay niya sa iyo. Amen? Alam niyo yung karunungan na sinasabi ng Panginoon. Ito yung karunungan na alam mo yung tama at alam mo na kung paano gawin. Alam mo yung tama at ginagawa mo yung tama. Tayong lahat alam natin ang tama dahil nasa tamang gulang na tayo. Kaya lang, minsan, kahit alam natin yung tama, nagagawa, hindi pa rin natin nasusunod. Ang nagagawa pa rin natin is mali. That means we are lack of wisdom. Amen. The start of wisdom is, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Amen. Fear of the Lord, reverence with the Lord, pagrespeto sa Panginoon. Amen. Tayo pa'y tumaya, tayo pa'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ipinaalala niyo po, Panginoon, na ang importansya ng pagiging mapagpakumbaba. Ang pag-alala namin sa inyo palagi na ikaw lamang ang Diyos namin at wala nang iba. We cannot serve two masters, Lord. Ang mga blessing dito sa lupa ay pwede namin gamitin upang sa ganun maipakita namin ang iyong glory. Maipakita namin ang iyong kabutihan sa ibang tao. At masasabi nila, nagsashine ka sa buhay namin, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami po ay pinili ninyo upang sa ganon maging vessel ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Maraming salamat po sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, na ipinagkakaloob mo sa amin. At higit po sa lahat sa Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa amin, sa pagpapatawad niyo ng aming mga kasalanan. Sa bawat buhay po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na magpakumbaba at tulungan niyo po kami na gumawa ng tama. At sa bawat araw, Panginoon, yung mga nalalaman namin na tama ay mai-execute namin sa buhay namin. Mai-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe ng James. James 1, 2, 3, and 4. At ihanda niyo po kami, Panginoon, upang talakayin muli ang James chapter 5, ang huling chapter, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay maghanda para sa ating Holy Communion. Amen. Pwede natin ready. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, sir. Yeah. Kapatid, paki-nagbigyan mo na si second sa taas. Okay. Baka ng isang tissue ba rin?
Mari biscuit, mari. Tinatawagan ko si Chief Engineer sa kasi kapitan na kung nandito sa harap. Sila correct? Okay. Pakihawakan niyo sir. Sabi sa Bible, when you hold the bread and the cup in your hand, you are holding the greatest expression of Lord's love for you. Amen? Kuha tayo ng upa at saka pinampay. Sing balik. Okay. Taas na rin ang tinapay. And he took the bread, gave thanks, broke it, gave it to them, and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Take natin ang tinapay. Yan. Sabi sa Matthew 26:8-28, sabi niya, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins." Take natin ang yan. Let's pray. Let's pray. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, maraming salamat po na kami po ay nagpapos mo sa linggo na ito, Panginoon. Salamat po sa yung banal na dugo at katawan na siyang nag-save sa amin, Lord God. Thank you for the finished work, Lord God, on the cross. Thank you for your love, Lord God, immeasurable love na hindi namin masukat, Panginoon. Maraming salamat po sa blessing sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Mag-highlight lang natin yung kanina yung kanta na yung first song natin. Pajak, pak, pajak. Ay, bawa tempo. Okay, sa music. Saya. Yun.
Turn into wine.